Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umuwi si Jesus sa Nazareth ng kanyang kinalakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalambon niya ang kasulatan at matapos sinauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan nito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo ng Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng borol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hanggang kailan mo titiisin ang pananakit ng isang toxic na tao bago ka lumayo sa kanya? How much disrespect can you take before finally you decide to cut off a person out from your life? Kailan bang tamang panahon para alisin mo na yung taong yan sa buhay mo dahil sinasaktan ka na niya? Para sagutin po natin ito po ang gusto ko munang sagutin niyo. Mamamatay po ba kayo kapag uminom kayo ng lason? Yes or no? Yes. Di po ba? Kung kakaunti lang yung lason na iniinom mo, kinakain mo, mamamatay ka ba? Yes or no? Yes. Tingnan nyo na po. Marami, kakaunti, kapag lason yan, makakamatay sa'yo. Di po ba? At ganyan din po dating sa toxic at negatibong tao. Hindi ibig sabihin na titiis mo siya, natatanggapin mo na lang siya. Amen? We should remember and understand that. It is not because you can tolerate it, you will just accept it. Hindi dahil natitiis mo ang ugali ng isang tao na dapat okay ka na dapat tanggapin mo na lang siya. Amen? Do not stay
where you can tolerate, but go where you can celebrate. Amen? Tandaan niyo po, mga toxic na tao ay lason sa buhay mo. Kapag negatibo ang isang tao, kailangan lumayo-layo ka dito. Kung hindi makahawa ka sa kanya, at lalo ka lang niyang masasaktan. Kung hindi, mapapatay ka niya. O baka mapapatay mo ang iyong sarili sa sakit ng loob mo sa kanya. Amen? Tignan niyo po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Umalis siya, tinalikuran niya yung mga tao na gustong patayin siya. Oo, turo ng Diyos. Mahalin mo ang kaaway mo. Pagdasal mo ang nakasakit sa iyo. Pero hindi sinabi ni Jesus, manatili kayo dyan sa mga taong gustong pumatay sa inyo. Wala tayong mababasang ganyan sa turo ng ating Panginoon. Kung may panganib na sa buhay mo, panahon na, lumayo ka na. Hindi po pagmamahal ang nagpapaabuso. Amen? Hindi kabaitan ang tinitiis mo ang kabastusan ng ibang tao. Amen? Yes, you can forgive people from your heart. But after that painful, hurtful experience, learn not to welcome them back to your life. Apology accepted, but access denied. Hindi po totoo yung forgive and forget. Ang tamang aral dapat, forgive and learn. Kayo nga po, forgive and learn. Kapag kasi puro ka na lang forgive and forget, kawawa ka, gagamitin ka, aabusuhin ka. Amen? Mga kaibigan, huwag naman po kayong maging biktima ng mga masasamang ugali ng ibang tao. Kung meron kang toxic na katrabaho, dyan sa inyong opisina, kung meron kang toxic na boss, minumura ka, hindi ka na nga pinagbe-break, pinapakain, yung overtime mo hindi pa binibigay, maghanap ka na ng ibang trabaho. Tandaan niyo po, walang katumbas na pera ang kapayapaan mo. Anything that costs you your peace is expensive. Kahit nakakaunti lang ang pera na sweldo mo, basta't payapa ka, yun ang tunay na mahalaga. Di po ba? Masyadong maiksi ang buhay. Sipin mo, 8 oras na kumakayad ka. Pagkatapos sa ginagawa mo, hindi ka pa masaya? Anong klaseng buhay yan? Lumayo-layo ka sa mga taong hindi nakikitang iyong halaga. Marami pa naman ibang trabaho dyan. Nagagalangin ka bilang tao sa iyong pagtatrabaho. Lumayo ka din, kapatid, sa mga kaibigan na hindi ka kayang ipagtanggol sa ibang tao. Remember, a friend who does not defend you is an enemy. Amen? Kung kaya kang pag-usapan habang wala ka, ang taong yan, walang malasakit sa iyo, plastic lang siya. Tandaan, mas marami pang ibang totoong tao na mas magpapasaya sa iyo, na mas mamahalin ka. Hanapin mo yung mga totoong kaibigan. At kung toxic na yung inyong relationship, tigil na. Tapusin mo na, lalong-lalo na kung hindi pa kayo mag-asawa. Kung sa umpisa pa lang napapansin mo yung iyong boyfriend, babaero, lasenggero, sugarol, walang galang sa mga magulang mo, please, parang awa mo na, iwalayan mo na. Pagdasal mo sa Diyos, bigyan ka ng tamang tao. Marami pa naman dyan. Because remember, the best decision that you will make in your life is who to marry. Sipin niyo po, higit sa kalahati ng buhay mo, gugugulin mo dyan sa taong yan pag kinasal na kayo. Pagkatapos pag nagkamali ka pa, diba? Parang buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Amen? Forever ang kasal habang buhay kayo. Pag-aralan nyo ng mabuti ang ugali ng mga kasintahan nyo. Father, paano naman? Kinasal na po ako, nagbago yung ugali ng aking asawa. Father, paano po? Nagbago ang ugali ng aking kapatid. Iiwan ko na ba sila? Tataboy ko na ba sila? Ano pong gagawin ko? Pag merong tao na hindi mo na maaalis sa iyong buhay, kailangan matuto ka. Alisin mo sila sa iyong isip at puso. Amen? Please, learn the art of detachment. Huwag kang palagi mag-overreact dyan sa ginagawa ng toxic na tao na yan. Kung meron man siya sinasabi,
Hayaan mo lang siya. Kasi mas masayang mga toxic kapag nilalabanan mo sila. Diyan sila mas lumalakas kapag pinapansin mo sila. The best weapon against toxic people is to remain silent and humble. Amen? Huwag mo na sasagutin. Huwag mo nang gagantihan yung mga taong masasama sa buhay mo. Magtiwala ka, ang Diyos, siyang gaganti para sa iyo. Pero bago ka man tumahimik, kapatid, ito pong tandaan niyo, matuto ka naman sana na manindigan at magsalita. Ang Panginoon po natin, bago niya iniwan itong mga taong gusto siyang itapon sa bangin, nangaral muna siya. Pinagsabihan sila. Tingnan niyo po, ang ating Panginoon nanindigan. Opo, maganda na i-ignore mo yung mga nananakit sa iyo. Pero kung hindi ka magsasalita, pagpapatuloy nila yung kanilang mga masamang gawa. Di po ba? Maganda rin paminsan-minsan. Ipahiya mo naman ang masamang tao para madalas sila. Kasi ikaw na lang palaging inaabuso nila at pinapahiya. Kaya mo din naman na baliktarin . Kung nasa tama ka, paglaban mo. Amen? Tingnan niyo po yung ibang bansa. Kapag nahuli po na corrupt yung opisyalis, agad nagre-resign. Sa pwesta yung politiko o yung iba nagpapakamatay pa nga . Bakit? Sobrang nahihiya sila, natuklasan, may ginagawa silang karumal-dumal, may ginagawa silang kasamaan. Pero nakakalungkot dito sa atin sa Pilipinas, singkakapalan na lang ng muka. Di po ba? Yung mga ibang corrupt, pinagmamalaki pa yung kanilang mga binili na luxury items, binablog pa, nakailan na silang mga pinuntahang bansa. Habang kumusta naman tayo mga simpleng mamayan, lubog na sa kahirapan. Pero ang tanong, bakit merong taong ang kakapal ng kanilang muka kahit na alam mo galing sa nakaw o galing sa hindi tama yung kanilang kinita? Kasi walang nagsasalita. Kasi wala tayong kiber. Wala tayong pakialam. Hinayaan na lang natin sila. Kaya lumakas ang loob nila. Di po ba? Kung merong nagsasalita lang. Kasi minsan, yung mga iba, pinagtatanggol pa yung politiko. Di po ba? Kapatid, hindi po Diyos ang mga politiko. Tao din sila, kamukha natin. At kung nagiging lason na sila ng ating lipunan, mag-isip-isip kayo. Please, maging matalino naman sana kayo. Palitan ang kailangan palitan. Alisin ang kailangang alisin. Managot ang dapat managot. Amen? Buti na lang po ngayon, nagkakaboses na ang ating bayan. May tinatawag na po silang corruption, shaming. Kailangan pagsabihan, konsensyahin na natin. Yung mga ubod ng takaw sa pera. Talang dami na, nahirap na hirap. Ang dami nang nagdurusa. Yes, train your mind and your heart to detach from negative people, but also raise your voices against injustice and abuse. Kapag tahimik na lang tayo sa harapan ng mga negatibong tao, anong ibig sabihin? Binibigyan nyo sila ng kalayaan pagpatuloy ang kasamaan na kanilang ginagawa. Pagkatapos po nating ginawa ang lahat, nanindigan na tayo, lumayo na tayo sa mga masasamang tao, napatawad na natin sila at tinutuloy natin ang ating misyon at bukasyon. Huwag nating kalimutan, isuko natin ang lahat sa Diyos. Amen? And what is real surrender to God? It is allowing God to hold on to us. Madalas kasi gusto natin yung sarili nating paraan, sarili nating kagustuhan, sarili nating oras. But when you say you surrender to God, what you really mean is, your will, O God, your way, O Lord, in your own time, O Jesus. To surrender to God also mean you open yourself to the grace of God. Umaasa ka, tatanggapin mo kahit na minsan kahit na masama, maniwala ka. Yan ang magiging daan ng pagpapala ng buhay mo. Always surrender to God. Sabihin mo, Panginoon, I did my best. Take care of the rest. That is surrender. Kaya ang muling tanong, kailan natin iiwanan ang mga negatibong tao, toxic at abusadong tao? Una, kapag sinabi na natin ang kanilang mga mali. Pangalawa, pagkatapos na nating manindigan at pinaglaban ang tama. At pangatlo, pagkatapos na nating silang patawarin
at pinagdasal sa Diyos. Manalangin po tayo sa banal na misang ito na wag tayong magpapatalo sa mga taong negatibo at abusado. Ang dami na niyan. Kulang na mga mabubuti, mga nagtsatsaga, na mga matutuwid na tao ngayon. Wag kang magpapahawa sa mga toxic na tao. Wag mo sasabihin, kung ganyan sila kasama, magpapakasama na rin ako. Wag, tandaan mo, may nakalaan na bunga, consequence, parusa para sa mga taong baluktot ang kanilang pamumuhay. Continue doing the good that God wants you to do. Matuto kang manindigan at lumaban para sa tama. Kita ng Diyos yan at ikaw ay pagpapalain sa iyong katapatan. Palagi tayong manalig at umasa sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Araw-araw ka naman niyang binibigyan ng kanyang lakas, ng kanyang grasya. Amen.